Sa kilos nila Jen at Andrew, hindi mo agad mapapansin na may kulang sa kanila. Tulad ng marami sa atin, maaga silang naghahanda para magtrabaho. Sa right, kaliwete ako eh. Kahit visually impaired sila. Pag naglalakad po kami, ang iniiwasan po namin mga dumi ng tao, tsaka yung kanal po. May creek po kasi dito. Na pag nahulog po kami sa creek, diretso ilog po kami. Inaaral daw nila kung paano gumalaw sa tulong ng komunikasyon, pandinig at pandama. Malaya silang nakagagalaw ng walang tulong mula sa iba. Hindi umaandar, kuya. Dahan-dahanin lang natin. Hindi umaandar. Nakapark. Mapasok na siya. Apo. Salamat po. Yung pong pandinig po kasi, importante po siya sa katulad namin nagta-travel kasi naririnig po namin kung may dumadaang tricycle, motor o sasakyan po. O kaya pag mababangga? Pag mababangga na, ganun po. Kuya Dilaw po. Po. Dito. Legally blind si Jen. Nawala ang kanyang paningin noong siya'y 15 taong gulang. Biglaan po. So habang nasa stage at sumasayaw po ako, nawala po yung vision ko totally. Nalaman po na meron akong brain tumor na sobrang laki na, hindi na siya makukuha ng laser o ng radiation. Kailangan na po open skull surgery. Okay. So yun po yung nangyari sa akin. Nabulag lang po ako dahil sa brain tumor po. Si Andrew naman ay totally blind. Bulag na siya mula nang ipinanganak at walang naaaninag na liwanag. Habang lumalaki po ako doon ko na nare-realize na, oy, ba't ganon? Ba't ako, parang iba ako? Ba't sila kaya nilang makita yung mga bagay na hindi ko alam kung paano nila nagagawa. Tapos yun, dahan-dahan ko na pong nalalaman na meron pala akong kapansanan sa paningin. Malayo-layo ang babalik lalakarin natin. Sandali lang. Dalawang sakay ng jeep ang kailangan nilang bunuin para makapunta sa kanilang destinasyon. Memoryado na nila ang mga sakayan at babaan. Pero may ilang pagkakataon na naliligaw pa rin daw sila. Sandali, naligaw tayo, kuya. Nasa kalsada tayo, promise. Lumagpas po kasi, so yung pedestrian lane po, tatawid kami sa hindi tamang tawiran dahil nawala po kami sa pedestrian lane. Pag nakatawid naman na po kami, kabisado na po namin ulit. Ayun yung tawiran. Wait lang. Pwede na po. Salamat po. Parehong lisensyadong guro sina Jen at Andrew. Papasok sila ngayon kung saan sila nagtuturo at kung saan din sila unang nagkakilala. Estudyante noon ni Andrew si Jen sa Learning Center para sa mga visually impaired. Doon daw nagsimulang mabuo ang malalim na pagtitinginan nila sa isa't isa. Alam niyo, may kasabihan po sa English na sabi po nila, love at first sight. Ano ho? Pero sa inyo pong dalawa, paano po na-develop ang inyong feelings sa isa't isa? Parang everyday na nagiging magkasama, syempre nafe-feel mo na nafe-feel namin na parang nagugustuhan namin ng isa't isa. Yun, tapos we became friends, tapos nagkaroon ng kaunting usap, ganun po. Tapos yun na po, eventually naging kami na nga po. At doon din nila napatunayan na mas maganda ang buhay na may katuwang. May kasama kaming isa pang visually impaired. Nanood muna kami ng sine. Tapos after ng movie, punta na kami sa school. Kaya lang yung ang distance po siguro mga isang block lang po ata yung distance .
Pero 3 hours po namin siyang hinanap kasi naligaw po kami talaga for 3 hours. Siguro kung iba yung makakasubok ng ganun, parang medyo pangit na experience yon. Pero na-enjoy Sa amin naman po, po namin. tinitake namin yan parang parang nakakatuwang pangyayari na nasubukan namin siya na Yes po. next time di mo na yun mauulit, or next time alam mo na yung gagawin mo kasi nasubok mo ng maligaw doon eh. Kaya, Ayun. Pero ang importante, magkasama kayong ginawa yun. Opo. Yes Diba, po. na-experience Magkasama po kami nahulog sa hagdan, nauntok. 2 taon na silang kasal ngayon at magkatuwang na rin sa pagiging guro. Magkaiba kami ng ugali, characteristic. Pero when it comes to advocacy, helping persons with disability, doon po kami nagkakaroon ng drive. Doon po kami nagkakaroon ng common denominator na, bilang tayo PWD, maganda kung ano yung nararanasan natin. Padanas din natin, most especially doon po sa mga talagang PWD, hindi lang po visually impaired, kundi lahat po na may disability o kapansanan na hirap po talaga. Bulag din yata tong laptop na to, hindi niya makita yung Bluetooth switch. Dito sa Niños Pag-asa Center, isang non-governmental organization, natuto sina Jen at Andrew kung paano mamuhay na hindi nakadepende sa iba. Nagsisilbi rin itong shelter para sa mga may kapansanan na walang matirhan. Hindi, wala tayong age category. As long as trainable sila, turuan natin. Tanggapin natin, turuan natin. Anong ginagamit nyo kapag kailangan nyo maglabas ng output? Kasi gusto ko rin po maka-inspired na mga kapwa ko visually impaired na hindi naman hadlang yung kapansanan para ma-stuck ka sa bahay o para hindi ka makapag-aral. Bakit kami nagawa namin? Pag kaya namin, kaya nyo rin. Hindi raw sila pahuhuli sa paggamit ng mga computer kahit na hindi nila ito nakikita. Ano ba sa tingin nyo ang part ng computer, ng desktop na hawak nyo ngayon na tangible? Keyboard? Monitor? CPU? Mouse? Pero gumagamit ba kayo ng mouse? Hindi. Dumayo nga tayo dito sa Olongapo City para mas makilala natin ang husto. Ito nga si Andrew at si Jen. Tara. Alphanumeric natin yan. Ayan, ito po ay isang training na ginagawa ni Niños Pag-asa Center po. Para sa mga persons with disability specifically po. Ito pong computer lessons ay para sa mga visually impaired. Ma'am Jen, halimbawa po, dito po sa bandang ikaliwa ko po, anong nangyayari po dito? Anong ginagawa nila? Sila po. Ngayon, since medyo may alam na po sila sa Word, pinapatry ko po sa kanila na gumawa ng essay na ang title po ay Sino ba ako at anong gusto kong maging? Yun na sa may kanan naman natin, ano naman po yung ginagawa? Ito pong sa kanan, since mga beginner po sila, pinapakabisado po namin kung ano po ba yung pagkakasunod-sunod ng nasa keyboard natin. Dahil hindi lahat ng paaralan may ganitong programa, sinasadya itong puntahan ng mga estudyante tulad ni Alexander na second-year college student at pangarap maging call center agent. Tungkol saan itong na-type mong ito? Ano po, tungkol sa sino ako at anong gusto kong maging. Pero babasahin natin, tingnan natin kung ano yung kanyang tinype. Dito, nakalagay, ako si Alexander Amistad na ipinanganak noong 18 ng April taong 1999. Kaya talaga namang nakakamangha kasi kahit si Alexander hindi nakakakita, nagawa niyang mag-type, magamit itong laptop na to para ikwento yung kanyang buhay, yung kanyang background, sino siya, kailan siya pinanganak. Buti na lang may mga ganitong tulad ng center na to, na nabibigyan ka ng pagkakataon. Di lang po sa akin, tsaka sa ibang mga kapwa ko visually impaired na parang feeling hopeless, gano'n. I'm trying my best to be a competitor sa life. Kasi yun lang yung tanging magagawa natin, hindi tayo pwedeng bukbok. 4 na dekada na ang center at nakita rin nila ang importansya na maturuan tayong nakakakita. Paraan daw ito para hindi tayo maging bulag sa realidad
na pinagdaraanan ng mga may kapansanan sa paningin. Kasi kung magle-lecture lang ako, pasok dito, labas doon. Kung kanilang naranasan yan at sila mismo ang gumawa, tatanim sa isip nila yan. At dadama nila sa sarili nila ang paghanga sa mga may kapansanang ito na ito pala yung kanilang nararanasan. So pag hinawakan mo yung cake, Kasama ko sa mga kumasa sa hamon ang ilang nursing students mula sa Subic. Ipinaliwanag ang tamang paraan ng pag-alalay sa mga visually impaired at tamang paggamit ng cane. Okay. Sa unang pagsasanay, kailangan kong hanapin ang aking upuan habang nakapiring ang aking mga mata. Okay. Ay, sorry. Ganyan. Ayan. So may nakalagay. Ayos! Medyo hindi naman ako nahirapan sa puntong ito. Ayun. Okay. Okay. Baka sa susunod na challenge din, Ayan. ang pagkain ng nakapiring. 6 o'clock ang kanin. Pakiramdaman ninyo. Saan yung kanin? Ang 12 o'clock ang ulam. Okay, go. Okay, go. Nako. Wala akong nasubo. Ay, ang hirap. Oo nga, puro patatas lang. Parang, akala mo sa umpisa, madali lang. Pero pag actual ka ng kumakain ng may piring, pahirapan pala talaga. Kahit gutom na gutom ka na, hindi ka makakain na maayos. Kung hindi ka talaga sanay dito sa ganitong klase ng training. Sir, first time niyo ba kumain din ng nakapiring? Opo. First time? Grabe, classmate pala tayo lahat talaga dito. Napakahirap talaga. Yung na-realize ko dito, hindi biro yung pinagdadaanan ng ating mga kababayang walang paningin. So, simpleng pagkain, meron talagang challenge na sila pagdadaanan. Okay. nasa iyo kung alin ang gusto mong unahin, kung kaliwa o kanan. At ang isa sa pinakamahirap na ensayo, gamit ang cane, kailangan kong bumaba at umakyat ulit ng hagdanan ng nakapiring. Bakas ng pangamba. Sabi ko, basta tama, Okay. hindi tayo mapapano. Sa dulo dapat po. Ay, dapat mapasok po, no? Kasi pag nahulog. Yan. Okay. Yan. Yan. One. Yan. Okay. Stop na yan. Medyo nakakakaba. Aasa ka sa senses mo pag wala kang makita. At pag wala talaga tong cane, pag hindi ka sanay, medyo mahihirapan kang kapain o sukatin yung lalakaran mo. Pero ito mukhang finish line na. Tama ba? Finish line na? Yun! Grabe. Kailangan precise yung galaw mo kasi sa pagkakamali lang, pwede ka nang madisgrasya. Pero sa tulong nga ng cane na to at ng turo dito sa center na to, maayos nating nakaiakyat ng ligtas. Kahit first time pa lang akong lumakad sa ganito na hindi nakakita. Ang hirap pala. Sobra. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, mahigit 150,000 ang bilang ng mga visually impaired o may kapansanan sa paningin sa buong bansa. Halos 5,000 sa kanila, mga mag-aaral sa elementary at high school.
Pero hindi lahat ay umaabot sa kolehiyo. O kung makapagtapos man, pahirapan daw ang paghahanap ng trabaho. Pero gumagamit ba kayo ng mouse? Pag nakita po nila yung credentials ko, yung experience ko, sasabihin nila, qualified ka sana eh. Kaya lang bulag ka. Sa Maynila, dinayo ko ang isang pampublikong paaralan na tumatanggap ng mga bulag na guro. Isa lang si Irish sa tinatayang 50 visually impaired na guro sa bansa. Ang nagsisilbing gabay sa misyon niya, ang kanyang ina. Araw-araw silang lumuluwas mula sa Cavite patungong Maynila para lang makapagturo sa 2 estudyante. Nabulag si Irish nung siya'y 12 taong gulang dahil sa isang hindi pangkaraniwang karamdaman. Ang tawag po dun sa eye condition ko ay Coats disease. So, isa po siyang rare na condition ng retina kung saan po yung mga nerves po na nag-hold doon po sa retina ng mata natin, para siyang nagkakaroon ng leakage. Tapos yung leakage na yun, siya yung sumisira mismo doon po sa retina. Sa kabila ng dilim, pinilit niyang tuklasin at hanapin ang halaga niya sa mundo. Nagtapos si Irish ng Bachelor of Science in Biology at Master's degree in Special Education. So, iniisip ko na lang na nandito ako, hindi lang para magtrabaho, pero para makita din ako ng mga future special educators yun yung mga tinuturuan ko na ako, nakapag-aral ako, nakatapos ako, nakapagtrabaho ako. Kaya sana sila, kapag sila ay nagturo na, nakagraduate na't lahat, i-aspire din nila yun dun sa mga nila, magiging estudyante nila, na hindi lang nila tignan yun na ang tuturuan ko may kapansanan, may special needs. Magandang hapon mga bata. Ngayon, isa na siyang elementary teacher dito sa Jose Rizal Elementary School sa Tayuman. Hello po, magandang araw. Good afternoon po, magandang hapon po. Opo, Ma'am Irish, good afternoon. Kamusta po kayo? Okay naman po. Ano pong ginagawa natin dito ngayon? Ay, yung mga bata po, gumagawa po sila ng activity po nila sa mother tongue. So yung mga estudyante ko po, mga low vision learners po sila. Low vision. Opo, opo. So nakakakita pa po sila ng print, pero yung print po, kailangan po mas malaki. Compared dun po sa usual na print. Sa 2 batang tinuturuan ni Irish, nagulat ako sa sitwasyon ni Jo Marie. Hello, Jo Marie. Ako si Kuya Jan, ano? Ayan, sige, tuloy mo lang yung sa pagbasa. Ayan. Nabasa ko na po. Ano yan? Sige nga, pakibasa nga. Number 5. Number 5, oo. Ang bagong bisikleta. Halos dumikit na ang mga mata ni Jo Marie sa papel. Pilit niyang sinisilip ang bawat letra gamit ang natitira niyang paningin hanggang mabuo niya ang bawat salita. Teddy bear. Teddy bear, yun, tama, sakto. Galing magbasa ni Jo Marie, Very good, Pero Jo Marie, ano bang pangarap mo sa buhay? Ano gusto mo maging balang araw? Sabi ni Lola, bawal daw ako magtinda eh. Magtinda? Bawal magtinda? Magilot na lang daw. Mag-ano? Magilot po. Maghilot. Okay. Pero ikaw, ano pong gusto mo talagang gawin? Kung ikaw lang ang masusunod, anong gusto mong gawin? Ano ang pangarap mo talaga? Engineer sana po eh. Sa 7 taong pagtuturo ni Irish sa eskwelahan, ang kanyang ina ang nagsisilbi niyang mga mata. Itong mga batang to, mga ilang bata na hinahawakan niya, na lahat yun natulungan niya talaga. Napaayos niya yung pagsasalita, pagsusulat, kahit na visually impaired sila. Kinakailangan po ng mga kagamitan gaya ng mga writing guide na kung saan sa ibang bansa pa namin kailangan mabili. So good thing lang po talaga na si Ma'am Irish po ay
isa sa mga kabahagi ng isang private institution po. Sa tingin mo, ma'am, ano yung mga dapat na gawin ng gobyerno, yung pwedeng maitulong ng ating pamahalaan, mapa local government o national government, para sa pag-aaral ng mga visually impaired? Siguro po yung availability ng appropriate resources para sa kanila. Kasi po, ang mga devices, yung mga malalaki pong devices na ginagamit po para mag-create ng mga books nila, ng kanilang mga materials, those are very important, but they are very expensive. Napakahalaga ng papel ng mga tulad ni na Teacher Jen at Andrew na nais magbigay ng liwanag sa buhay ng kanilang estudyante. At kahit gabi na, abala silang naghahanda ng simpleng salo-salo para sa mga bata ngayong Pasko. Walong taong naging magkasintahan sina Jen at Andrew bago nagpakasal. Kasi nung nalaman kong blind din, parang sabi ko, parang mahirap, mas lalong mahirap, di ba? Biro mo yung isa, parang nahirapan ka na. Paano kung dalawa na, di ba? Yun yung una mong maano eh. Pero nung naman, nung nakasama ko, na sila talaga. Hindi, minsan sabi ko nga eh, mas daig niya pa yung nakakakita. Lagay ko na rin ba to dyan? Hindi, ako na lang. Sige. Pinakulay tubig. Kasi ba, Meron ba kayong mga pangamba na naramdaman nung umpisa bago kayo nagdesisyon na ito na, magiging mag-asawa na tayo? Nung una po, meron. Pagdating po dun sa employment, kasi po, iniisip namin, paano tayo bubuo ng family kung hindi naman tayo employed. So, yung kinikita ko po, hindi rin po enough since naggagamot po ako maintenance. Hindi regular ang pagtuturo ni na Jen at Andrew. ito, Ate Jen, mabango. Kaya hanggat maaari, nais nilang magka-extra income sa tulong ng diskarte. Eto, alam ko single size nito. Sinusubukan nila ngayong magbenta ng mga bedsheet at pabango online. Teka, baka mahulog nga. Ako po meron akong pangarap para sa asawa ko. Maliban po sa sumakay ng eroplano, no? Kasi greatest dream niya yon. Maliban po doon, yun po talagang magkaroon po siya ng stable na trabaho. Alam ko na yun din naman po yung gusto niya para sa akin. Saan tayo mag-date? Hindi man nila nakikita ang hinaharap. Patuloy lang sina Jen at Andrew sa kanilang misyong magsilbing liwanag sa mga kapwa nila visually impaired. Naghanda sila ng isang simpleng selebrasyon para sa mga estudyante sa center. Bago natin tuloy yung ating mga panalo, siyempre, bago natin tuloy yung ating kasiyahan ngayong gabi, Hindi matatawaran ang malasakit ni Jen at Andrew sa kanilang mga estudyante. Dahil higit pa sa trabaho ang tingin nila rito, pagmamalasakit na walang hinihinging kapalit. Hanggat motivated po ang PWD o ang person with visual impairment, kaya po nilang gawin kung ano man po yung gusto nila, kagaya nung nangyari sa amin. Kaya po yung mga bata dito, ang ina-advise namin sa inyo, huwag kayong magsawa. sa pagsisikap, tsaka syempre, doon sa pangangarap, pag pinagsama, magiging katotohanan balang araw. At sana di nila yun sukuan. Ibinahagi ni Jen at Andrew ang pag-asa at
paniniwalang kaya rin nilang mangarap. Nakikita man nila o hindi ang hinaharap. Huwag tayong magsawang mag-aral, tumulong, at huwag din tayong magsawa sa isa't isa, hoping. Gawin nating reality yung pangarap natin. Yun. Yes. O, sagutin na lang ako. Yesterday was, may mga sitwasyon sa buhay na may silver lining pa rin, that there is a possibility na kahit na may special needs yung batang yun, one day, that child, if you believe in that child, they can do great. Ano yung yellow tag? Init. Init. Ipinakita nila sa akin na hindi katapusan ang kawalan ng paningin Ito. Kunin mo. at posible ang maging mulat sa dilim. Ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness.